Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong dalawang post, Philippine Star at saka News 5. Unahin natin ang News 5. Ito, yung very short statement ni Secretary Remulla tungkol sa balitang na-disqualify daw siya. Allegedly lang na-disqualify siya ng Judicial Bar Council sa kanyang application sa pagiging ombudsman dahil may kaso siyang nakabinbin doon. So ito ang statement lang ng DOJ Secretary. I'm not giving up on my application. Okay. So ito sa News 5, sa Philippine Star, ganun din. I'm not giving up. I'm not giving up. Justice Secretary Boying Remulla affirmed his commitment to pursuing the ombudsman position on Friday, refuting claims that the Judicial and Bar Council had disqualified him. The Judicial... Okay, ang Supreme Court nagpahayag na tungkol nito. Ito ang pahayag. The Judicial and Bar Council has not yet commenced the vetting process as the official list of applicants under consideration has yet to be published. Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting said in a statement. An ombudsman must be appointed by the President from a short list of at least 3 nominees to be submitted, to be submitted by the Judicial and Bar Council. An ombudsman shall serve for a term of 7 years without reappointment in accordance with the Constitution. Okay? So, ang issue ngayon is gaano katotoo yung report ng abogado.com.ph na-disqualified na si Secretary Boying Remulla dahil sa kaso na nakabinbin yung naisampa ng Senate Foreign Relations Committee chaired by Senator Amy tungkol sa extradite, extraordinary rendition, yung kidnapping ba yun? Pagdala kay PRRD sa The Hague, Netherlands, ICC. So, sabi lang ni Secretary Boying na not accurate daw yun. Kaya lang ito namang mga media outlets, o minsan magagaling sila nakakakuha ng information through their sources who declined ayaw nilang magpakilala dahil hindi nga sila authorized. Okay? So, tinignan ko ang reaksyon ng mga tao dito sa post ng News 5. Mahilig akong magtingin doon sa people who reacted. Yung mga laugh, angry, love, like emojis. Dito, 20,000 reacted. 19,000 ang tumatawa, 239 ang galit. Kanino sila galit? Baka galit sila kay Secretary Boying. Kanino sila tumatawa? Tinatawanan nila, maybe, si Secretary Boying. Yung sabi niya, I'm not giving up on my position, on my application. Ang nag-like lang sa kanya is 1,200. So, dito mo makikita yung reaction ng netizens na medyo negative. Ito, magbasa tayo sa mga comments. Adrian Pascual. Kapal. Kapal. Sandali Kapal. All comments. Yan, kapal. Alvin Bontipula, money and power can make a wise guy act like a fool. Negative. Monching Gutierrez, obsessed man, not ombudsman.
Negative. Obsessed. Prediswinda Perez. Sabi dito, respect the decision of the Judicial and Bar Council. They have valid grounds to disqualify you. Kasi nga naman, may nakabinbin doon, pag siya ang ma-appoint na ombudsman, siya rin ang mag-imbestiga sa kanyang sarili. Di ba? Edward Makaray, baga agyod og nawong. Makapal daw ang muka. Go D, the ship is sinking indeed. Johnny Bernardino, apply ka na lang call center, boss. Ito, maganda. El Tanal, hoy, buyag, delikadesa, pod call oy, at imana imong anak. Kaya, nasaan ang delikadesa natin? Meron pa ba? May kaso ka? Tapos mag-a-apply ka sa posisyon na kung saan ka nakasuhan? Is there delikadesa? Yun ang tanong eh. Gilda Bisperas, Trillanes is listening. Wala pa akong nabasang comments na positive nga, yes, you are qualified, sir. Go, ipaglaban mo. Puros negative. Marvin Silva, basta't kapal mo, hindi yan mag-give up. Magpapa-appoint talaga yan, ningag ba? Marciano Gumunod, huwag mong ipilit ang sarili mo, hindi ka pwede sa mataas na ambisyon mo. Perida Lando, ambisyoso is real. Nonoy Lugarta, apply ka na lang security guard. So, punta tayo dito sa Philippine Star, ganun din. Mga negative comments. So, kung ibasin natin sa social media na comments, parang lumalabas na hindi ka tanggap-tanggap sa mas marami sa taong bayan na ma-appoint siya na ombudsman. So, magtiwala lang tayo sa Judicial and Bar Council. Ako, naniniwala ko may independence ang judiciary sa pagpili. Kasi sa history ng ombudsman natin, lahat ng na-appoint dyan galing sa judiciary. Never in history natin na merong isang politiko na na-appoint. So, baka first time ito, kung magkasakali na politiko ma-appoint, ito na si Secretary Boying Rimulya. Let's pray na mabigyan ng wisdom ang members ng Judicial Bar Council na gawin nila ang tama yung pamimili para maproteksyonan ang Office of the Ombudsman na patas lang siya sa kanyang pag-iimbestiga sa mga korap o mga kawani sa gobyerno na gumagawa ng hindi maganda, korupsyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon na anak ko sa kapihan ni Miko. So nag-abono siya. So, ako siyang bisitaon. Mayong buntag diya. Mayong buntag. Abuno ko sa kong kape. Abuno ka sa imong kape. Oh. So kada usa ka bangag, Dua ka. tunga lang ka kutsara. Tunga sa kutsara. Nya da sa ibabaw ang bangag kay bangilid man. Pili ki pabor sa babaw kay. So mao na ni ang tubo sa kape ni Miko nga isa pa ka bulan. So nindot gyud ang tubo sa iyang kape. Maayo gyud nga tan-awon ang iyang kape nga isa pa ka bulan. Complete og urea ang gigamit nga abono ni Miko. Ug karon naman sa pag-abono ni Miko sa iyang kape, mag-spray na pod siya sa Rumex og Karate.
Salamat sa Ginoo. Aning nagsuportar aning kape. Oo. Padayon og suporta aning kape Oo. para mahawas sa tamong kalisod namo. So, salamat kaayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo. Suporta aning kape. Oo. So kining nagpasalamat si Miko sa Ginoo ug sa nagatan-aw sa video sa YouTube sa inyong pagsuporta kay kining iyang kape 420 ni tanan, so makahawas na anis kalisod si Miko.